Princesa City. Babala ng Pag-asa posibleng magdulot ng flash floods at landslides ang ulan sa katimugang bahagi ng Luzon at Visayas. Ang natitirang bahagi ng bansa ay makararanas ng bahagya hanggang maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan. Tatlong araw na pong inuulan ang probinsya ng Sorsogon dahil sa low pressure area. Ilang ilog at spillway ang tuluyan ng umapaw at nagdala ng pagbaha sa ilang lugar. Dismayado naman ang mga magsasaka sa bayan ng Huban matapos malubog sa tubig ang kanilang mga pananim. Tiyak daw kasi na mababawasan ang kanilang ani. Isang ina at ang kanyang anak na may kapasanan sabay po nag-graduate sa isang vocational course bukas. Labis sa tuwa ng mag-ina at umaasa silang magiging susi ang kanilang edukasyon sa mas magandang buhay. Narito ang report ni Teresa Andrada. Excited na ipinakita sa amin ni Aling Erlinda Rosario ang isusuot na toga at cap sa kanyang graduation ngayong Biyernes. Sa edad kasi na 53, di raw niya inakalang makakaakyat pa siya ng stage at makakapagtapos. Pero higit sa pagsuot ng toga, mas excited raw si Aling Erlinda dahil kasama niyang magtatapos ang kanyang anak na si Joselito. Proud ba kayo na magkasama kayo ng anak niyo? Opo. Hindi ko po ikinakahiya yun. Saka parang naramdaman ko kasi po nung kabataan ko po kasi walang nagpaaral sa akin. Parang naano ko, parang nagbawi ako po. Nagtapos ng high school si Joselito noong 2007 pero di na niya nagawang makapagkolehiyo dahil sa kahirapan. Higit sa kakulangan ng pera, mas malaking hamon para sa binata ang kanyang kapansanan. Pipi at bingi kasi ito at may tunnel vision. Ibig sabihin, malapitan at limitado sa harapan lang ang nakikita ng binata. Sa kabila nito, nakapasa si Joselito at nakatanggap ng scholarship para sa one-year vocational course na Bread and Pastry Production sa ilalim ng Adult Education Program ng Miriam College. Sa darating na Biyernes, kabilang silang mag-ina sa mahigit 300 estudyante na magtatapos sa programa. Yung naramdaman mo, okay. Ha? Are you happy? Happy? Happy ikaw? Happy? Yes daw, yes. Yes daw po, masaya daw po siya. Gusto niya talagang magkaroon ng pagkakaiba yung buhay niya. Na gusto naman niya maranasan yung buhay na medyo maginhawa siya. Kasi nakikita niya nga po yung kahirapan namin, kakulangan, kakuwalan sa pera. Nung una, kailangan pang ihatid sundo ang anak para iwas disgrasya. Kaya ang naisip ni Aling Erlinda, Nahihiya naman po ako na lagi ko na lang ipakikisuyo na ipakikisabay po sa kanila. Kaya nag-decide po ako na mag-enroll na rin po para mas dalawa kaming magtulungan. Kasi kung siya lang po, mahirap po siya maka-catch up kaagad. So, kinakailangan magabayan ko po siya para dalawa po kaming tulong. bagamat nanibago dahil balik classroom siya, nagpursigi si Aling Erlinda. Partner daw niya sa pag-aaral sa classroom ang anak. Siya ang nagsisilbing interpreter sa mga bagay na hindi maintindihan o mabasa ni Joselito. Determinado raw ang anak na makatulong na maiangat ang buhay nilang mag-anak. Bukod nga sa pag-aaral sa gabi, pumasok na rin bilang janitor sa isang mall ang binata. At ngayon magtatapos na, umaasa ang mag-ina na kahit papano'y magbubukas ito ng mas malaking oportunidad para sa kanila. Kahit daw po may kapansanan, hindi daw po hadlang na sila'y makapag-aral sa mga school. Para sa unang balita, Teresa Andrada reporting. Isang AUV wasak matapos maaksidente sa San Juan. At advanced screening ng pelikulang The Hunger Games, pinilahan ng fans. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita. When they say twist, they mean it kasi sobrang unpredictable. You're gonna be in for a lot of surprises. The quality is very